Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:10. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga ko si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, Bagyong Sebastian ibinandira na sa signal numero 1. AFP inako nalipan problema kan recruitment kan mga soldados. DepEd Anggara tulos natatawanin atensyon an issue sa mass promotion kan mga paratukdo. Palasyo kan Malacanang nagtutubod na madadakop man giraray ang nagtatago-tago na si Saldico. DOTR Secretary Prasco pignigaran na ang self-promotion and DOT campaigns. Loren Ligarda pig-alok na magkandidato bilang presidente. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwat marahay na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita ngunyan ka na sa tuya ng mga barata ngunyan da inutuntaan na kamugtakan ka na panahon da padagos ngunyan da na nagkukusog ang bagyong padagos ngunyan da na nagkukusog ang bagyong Sebastian nagkapirang mga lugar na sa parte mismo kanda nasyon na pinagabandera na sa signal numero 1 ninuliman ka na nasambit ng bagyo. Bagyo nasiripan naman sa parte mismo ka na sirangan na porsyon ka na Mindanao. Sinmada digdi pinagababandera mas makusog o pinagpapaingata gabus sa posibleng dara ni pagbagunas kan uranda na magadadtaon ni na dalanda tangani manda na digdi magkaigwa kan pagbaba asin man na landslide sa nagkapirang mga lugar urog na dumanda sa mga harababang mga lugar. Ini basado naman sa ipinagapaluwas na pahayag niyan ka na pag-asa kung sa ina digdi pinagsasabing Bagyong Sebastian iyo na ang ikaduwang bagyo na nag-agi o naglaog digdi sa teritoryo kan na Pilipinas poon sa naman kan bulan kan Enero. Mga tugang sa satuya pang detalyes ngunyan kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes ngunyan ka na sa tuya pang barata ngunyan sa lado nasyonal. Padagos ngunyan gidigibong pag manmana ka na mga autoridad dumana sa mga lugar na posibleng pinagtataguan ka na nagkapirang mga pugante o mga involto sa pinagsasabing flood control project. Partikular na lugar na kung saan digdi yaon na pinagtutubadan na nagtatago mismo ang puganting si Saldico na ako Bicol Party List ipinagpahayag kanda grupo kanda DOJ asin man kanda mismong opisina kanda Philippine National Police. Nasagkod ngunyan mayo pamanin pinagpapaluwas na paman na aksyon o impormasyon Interpol mapadapit man sa party ka na sinasabing puganti na si Saldico. Naglalaom ang grupo kan DOJ asin man kan Philippine National Police na madadakop man giraray ang nasambit ng dating congressman na involved mismo sa korupsyon sa flood control project.
Pinagkumpirmar ngunyan kan Puwersa Armada kan Pilipinas na haloy na nindang nagiging problema ang pagkuha ka nagkapirang mga soldado sa parman maglaban sa ibang mga nasyon. Ipinagpahig ka na AEP spokesperson Colonel Francel Margarita Padilla na kadto pa man may mga insidentina ning kapariho nga nangyari kay Raymond Gumangan. Si Gumangan na nadakop kan na Ukraine matapos man nakaibanan na maglaban sa mga Russian forces. Alagad paliwanag ni Gumangan na dating security aid and pinagluko siya kan na recruiter na kung saan pinangakuan ni magayon subot na trabaho. Dagdag pa man ni Padilla na sa indang tinatabangan ang mga retiradong mga soldados na makalipat sa parte mismo kan buhay sibilyan arog kan pagdulnin mga training as in livelihood program para da isinda makuha bilang mga mercenaries sa ibang mga nasyon. May nagkapirang mga retiradong mga soldados man anda kinuha para maging parte kan private army kan nagkapirang aralangkaw ng mga opisyal sa Pilipinas. Sa ngunya na nakikipag-ulay na ang Puwersa Armada kan Pilipinas sa Department of Foreign Affairs para man matabangan si Gumangan na makabalik digdi sa Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, siniguro ni Education Secretary Sani Angara na sa indang tatabangan hanaloy ng ginikibong mass promotion matapos ang isinagibong Second Congressional Commission on Education EDCOM 2 na ngapudan ang sekretaryo na dapat na patapos na nasambit ng gawi na atubang kaya sa pressure ang mga paratukdo na ipasara ang mga dai kwalipikadong mga estudyante para makamtan lang ang administrative performance target. Dagdag pa kani na imbis na tabangan asin tukduanin maray ka na mga paratukdo ang mga estudyante napipiritan na lang ini nga ipasar ka na mga paratukdo base kaya sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment na kanda 2024-2025 48.76% kada mga estudyante anda itataong magbasa asin iyan sa grade 3 mantang 30.5% ana mga estudyante anda sinasabing marhay sa pagbasa sa nasambit ng level asin tatao sa kada estudyante ana nagbababa sa kada sinda ana nag-aangat kana sa indang mga grado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagdadanay na kumpiyansa ang palasyo kan Malacañang na madadakop ang mga high profile na mga kriminal kabali digdi na sinasabi ni Presidential Communication Undersecretary Claire Castro na high profile criminal. Iyo si dating ako Bicol Party List Representative o Congressman Saldico na involto sa subuot mga anomalya o kickback sa kwarta kan gobyerno, partikular na sa flood control project asin padagos-dagos na nagtatago-tago ngunyan. Sinabi ni Castro na dagos-dagos ang urulay kan gobyerno sa International Criminal Police Organization o Interpol para man mahanap ang puganting siku. Nagtutubod ang opisyal na ninhuli man kan magayon na relasyon kan gobyerno asin man kan Interpol mapaparikas ang pagdakop sa puganting siki. Congressman ko inot na ipinagpahig kan National Bureau of Investigation NBI na mayo pa nin read notice na pinagpaluwas ang Interpol laban man kay Saldico. Nagigirumduman si Saldico na aatubang nin mga kaso ninuliman kan anomalya, korupsyon, kickback sa flood control project. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal. Pinagnigaran ni Tourism Secretary Cristina Prasco kanda Pebrero 3 and
mga sahuta na ginagamit niya ang tourism campaigns asin na magazine covers para sa iyang pagpapabisto. Basado kay Prasco ang sa iyang visibility bilang DOT chief para sa aktibong presensya kana mga proyekto bako para man sa personal exposure. Pinaglinaw kanina ang cover ka nagkapra nga Philippine Magazine and niya tinutugutan asin da ginastusan kan gobyerno party lang ini kan Philippine Experience Program na nagtatampo ka sa lado kan komunidad asin kultura kan Pilipinas. Subuot ang pagpapailing kan sa iyang lalawgon sa DOT website asin social media bunga naman kan pag babareta sa aktibidad kan sinambit ng ahensya bakong self-promotion. Ang DOT subuot anda nakapokus sa mandato kaniya pagbangon kan kabuhayan, pagpapakusog kan destinasyon asin pagpapasenso kan turismo para man sa milyon-milyones na mga Pilipino. Sa iba pa kitang detalyes ngunyan kan sa tuya pa man ang mga nagababagang mga barata pa kitang ngunyan sa lado nasyonal. Nagapapadagos ngunyan ang pagtaunin na sukuro kan Department of Social Welfare and Development o DSWD sa parte mismo kan mga biktima kan mga nakaaging mga kalamidad asin man pagkakaigwa kanda pagtuga kanda mga bulkan digdi sa laog kanda Pilipinas. Ini ada pinagabutasan na payag kanda sekretaryo kanda sekretaryo kan DSWD sa paagiman ni Secretary Rick Gatchalian. Sinabi ka na sambit ng sekretaryo anda pagpapadaranin tabang duman sa mga biktima kan mga nakaaging mga kalamidad an padagos-dagos sa pagatud nin tabang iyanda sa kasuguan manda ni President Bongbong Marcos na dapat kinakaipuan maipaabot tulos ang mga tabang kan gobyerno sa nasambit na mga apektadong mga persona. Kasumpay ka na bagay na ni tinawandoon ka na sambit ng sekretaryo na dakulang bagay and party mismo na itinataong tabang kan Red Cross asin man kan mga local government unit tangani man na matugunan tulos ang mga pangangaipo kan mga apektadong mga pamilya. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado nasyonal padagos pa man giraray anda pagbabantay kan mga tauhan kan Philippine National o Philippine Navy asin man kan Philippine Coast Guard sa parte mismo kan pinag-aaragawan na teritoryo kan nasyon kan Pilipinas asin man kan China duman sa West Philippine Sea. Segun sa Philippine Navy and mga barko kan Philippine Coast Guard asin man kan Philippine Navy ana nakabantay sa nasambit ng lugar. Iyan tangani man na pangatamanan ana soberenya kan nasyon kan Pilipinas padagos man ana sa indang koordinasyon sa parte mismo kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources asin man sa Department of Agriculture tangani man na magatud nin tabang sa nagkapirang mga parasira na yaon duman apektado sa parte kan Philippine o sa parte mismo kan West Philippine Sea. Tinawan doon kan Philippine Navy asin na Philippine Coast Guard na sagkod ng sinda and nagtatao nin seguridad sa parte mismo kan mga lugar na sakop man kan Pilipinas asin na sagkod na padagos na digdi dai sinusurrender kan Pilipinas ana sinambit ng lugar magpapadagos-dagos sinda sa pagbantay tangani man na proteran ang teritoryo kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata kita sa luwas kan nasyon sa kinabaning Karawat asin lokal pagkatapos lang po nin pagirumdum.
Matugang liwata sa tuyang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Maabot sa 284 rockfall events sa 49 pyroclastic density currents asin na duwang volcanic earthquake na i-record ka na pibok sa padagos na pag-alboruto kan bulkan kan mayon sa nakalihis naman na 24 oras sa nakalihis na 24 oras na i-record kan pibok sa bulkan kan mayon ada sinasabing 284 na rockfall events 49 paro o pyroclastic density current asin man na uson sering man duang volcanic earthquake basado man sa report ka na hinsya February 4, 2026 namatan man ang banaag o crater kan glue sa bulkan mantang padagos ang pagbuga kan lava dome asin man pagdalihig kan na lava flow o minabot sa 5,297 na tonelada kada aldaw kan na sinasabing sulfur dioxide flux sa bulkan sigun kan na pinakahuring monitoring kan na PBOX kana nagtalikod na aldaw ninuli kaniya nagdadanay na nakabandera an alert level 3 kan bulkan kan mayon kun kaya maigpit na ipinagpapangalad pa man giraray an paglaog sa laog kana sa 1 kilometros na permanent danger zone pati naman paglaog nin mayong pag-iingat sa extended danger zone EDZ siring man ana pagpalayog kan ano man ang mga lulunadan sa lado man kan ere asin man ibabaw kan bulkan pagirumdum kan sinambit ng ahinsya kan gobyerno sa publiko na posible ang pagkakaigwa ka na pinag-aapod na steam o phreatic explosion asin paggu ka na mga gapu gikan mismo sa bunganga asin tuktok kan bulkan. Pwede man na mangyari ang pagdalihig kan lahar in kaso magkaigwa nin matinding pagbagunas nin uran. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal ang DOH Bicol asin man na NNCB ang tinawan doon ang importansya kan pag-aataman kan thyroid publiko pinag-inkaminara na magkakanda nin mga pagkakana mayaman sa mga iodine. Digdi tinawan doon ni Department of Health Bicol Center for Health Development katabang ang National Nutrition Council NNC Bicol ang importansya kan pag-aataman kan salud kan thyroid glands bilang parte kan pag-obserba kan Greater Awareness Week ngunya na bulan kan Pebrero asin kan bulan kan Enero basado man kay Miss Rinciana Il Francia, Regional Nutrition Program Coordinator kan NNC Bicol, ang Guiter, ana saro sa mga hilang na bunga man ka na iodine na deficiency disorder o kakulanganin mga iodine sa parte mismo kan lawas kan tao asin importanteng mineral na nagtatabang sa parte kan produksyon kan thyroid o thyroid hormones na nagdadanay ni degdiya marhaya na metabolismo pagiro asin mada anda mismong talas kan pag-iisip dagdag pa ni Francis na perming sintomas kan Guiter iyo an abnormal na pagdakula kan thyroid gland na nagabubunga kan baga asin bukol sa liug. Pwedeng ma-ikonsidera ini sa duwang kondisyon araw ka na hypothyroidism kung grabe ang thyroid hormones sa lawas asin man hypothyroidism kung kulang ang sa indang hormones. Tanganing maiwasan na nasambit ng mga helang kausa ka na IDD pinag-inkaminar ka na DOH Bicol asin ka na NNC Bicol ang publiko na magkakanda ni mga pagkakanda mayaman sa parte ka na iodine. Iniyo
arog ka na seafoods, asin man ugaling maggamit ka na iodize sa salt sa pagluluto. Kasabay kani importante ang regular na ehersisyo, balancing pagkakan, asin man pagpapakonsulta aparte ka na primary care providers ang animan masugbaybayan nasambit ng salud. Padagos pa man ang pakikipagtabangan ngunyan kan DOH Bicol asin man kan NNC 5 sa mga lokal na gobyerno asin iba pang ahensya tangani man na mapalangkaw ang kaarman kan kada Bicolano sa importansya kan iodine asin man degdi sa tamang nutrisyon sa pag-oral daw na pagbuhay kan sarong tao. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, paragos kunyan pagkakaiguan ni mga ginigibong preparasyon and mga miyembros kan Philippine National Police tangani manda na digdi madako pa ana nagkapira nga mga wanted digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur and mga miyembros kan Philippine National Police and pinagasugo na digdi haranapon asin ni implementara ana mga warrant o barasa na yaon na mismo sa saindang mga opisina na aloy ng pinagpaluwas kan korte. Uli kaya higot ngunyan ang liderato kan PNP sa inda mismo nga pinagigibo asin pinag-implementara na manhanta Charlie saro na naman na most wanted person nadako pa kan mga tauhan kan Philippine National Police, partikular na duman sa lugar kan Banwan kan Buhi, Camarines Sur sarong individual kabali sa provincial most wanted person top 2 matarayumpong nadako pa kan mga tauhan kan Buhi Municipal Police Station sa isinagibong manhunt operation kasudma bandang alas 7:55 nin pagkaaga duman sa zona 4 kan Barangay Ipil sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur. Ang pagdako pa isinagibumada sa bisa kan mandamiento de arresto sa kasong rape o paglulugos na pinag-issue kan family court kan 5th Judicial Region sa Bicol na mayo ni magkakadigong piyansa para sa akusado o suspetsado. Ang operasyon ipinasunod sa irarom kan sarong lehitimong manhunt operation bunga naman kan nagdadanay na pagkakaiguaning reglamento kan Philippine National Police. Ang nadako pa na akusado asin suspetsado pinapaaram sa iyang mga karapatan sa konstitusyon kan Pilipinas sa paagiman kan lingwaheng Bicol isinararom sa sarong medical examination asin nasa kustudiya kan Buhi Municipal Police Station. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata kitang unyad sa lado lokal. Ika-33 na taon na biglaan na pagtuga kan bulkan kan Mayon kung sain 77 mga parauma ang nagadan pig rumdum kan mga pamilya kan sarong aldaw. Daryl Banya sa detalye. Pigrumdum kan Pebrero 2 kan mga pamilya kana sa 77 nagadan nakadaklan mga residente kan Barangay Bunga sa siyudad kan Legazpi ang ika-33 na taon na anibersaryo kan Saro sa pinakamakusog na biglaan na pagputok kan Bulkan Mayon kan nakaaging Pebrero 2, 1993 kung sa ina sa katahawan kan pagtanom ang mga nagkagaradan sa abaga kan sinambit ng bulkan. Ang pagtuga kan Bulkan Mayon kan 1993, ang saro sa daing malilingawan kan mga residente kan syudad, huli kan biglaan asin mayong naging warning. Kung kaya kan magtuga, inabot kan sadit na pyroclastic density current at o kaya man pag-uson. Nasa 77 mga parauman sa mga daga na sa indang tinatanuman sa abaga kan bulkan na nasa laog kan 6 kilometers radius permanent danger zone. Kadaklan sa inda ang nasuluan hawak
kundi kan sobrang init kan oson, mantang may nagkapiraan na tambunan mismo kan mga pyroclastic materials na nagdalihig sa ibaba. Sigon sa Phibox, ini ang rason kung taano ipigdeklara kan sa indang ahensya ang 6 kilometers radius permanent danger zone asin higot na pinapangalad ang pag-istar asin paglaog igdi orog na sa panahon ngunyan na nasa pag-alboroto na naman ang Bulkan Mayon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, mga vulnerable sektor sa Riyon kan Bicol direktang nakakabakal nin baratong bagas sa mga outlet kan National Food Authority NFA sa intirong Bicol Region sa irarom kan direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagibun abot kaya ang pagkakan para man sa kada Pilipino. Formal nang pinaglansar kan National Food Authority NFA Bicol Regional Office number 5 ang mga programang binting bigas meron na sa halagang 20 pesos kada kilo. Anasambit ng serbisyo ang eksklusibong ipinagtagama para man sa mga senior citizen, person with disabilities, PWDs, indigent household, purpose beneficiary, sharing man para man sa mga parauma, para sira, asin chuper nin jeepney, sharing man nin tricycle, pwedeng makabakal nin di kalidad na mga bagas sa mga pinagabugtak na mga outlets sa NFA duman sa siyudad kan Legazpi GID, Barangay kan Dinagaan, Tabaco GID, Barangay Cormidal, Catanduanes Satellite Office, Birac, Catanduanes. Sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur, makukuaman sa Camarines Sur compound dyan sa Palestina, Pili Camarines Sur, sharing man Camarines Norte Satellite Office, Dait Sorsogon Branch Office, Barangay Cabid at asin man Masbati Satellite Office, Barangay kan Espinosa. Bukas anasambit ng opisina gikan sa aldaw kan Lunes sa gudnang Biyernes alas 8 nin na pagkaaga sa gudnang alas 5 nin pagkahapon. Kinakaipuan lang magpailing kan na sinasabing identification card ID bilang patunay asin na pagkakabistuhan asin kan mga sektor na kinakabalihan tangani man na makabagal kan nasambit ng mga programang 20 pesos na presyo kan bagas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, dahil mababaan na pila kan mga tao na nagkukuha sa parte mismo kan national ID sa PSA Camarines Sur kung ikukumpara kan mga nakalis na mga aldaw. Sa nakalis kang aldaw poon kan na Lunes, Pebrero 2, 2025, ang National ID Registration Center kan Philippine Statistic Authority sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur na kamati ninda kulang pagbawas sa pila kan mga nagpaparehistro para man sa National ID. Pwede ining bunga naman kada pag-relax asin pag-extend kan mga deadline para man sa mga beneficiaryo kan DSWD na nagresulta sa pagbawas kan bilang kan mga nagkukuha kan National ID asin man pila dyan sa parte mismo kan na PSA digdi sa laog kan naga. Gusto nindang ipaaram na bukas pa man giraray ang sindang opisina sa National ID Fixed Registration Center Lunes sa gudnang aldaw kan Sabado alas 8 sa gudnang alas 5 nin pagkahapon dyan sa sarong mismong complex sa Diversion Road sa laog kan na Siyudad Canaga o sarong establishmento na yaon dyan sa Diversion Road sa Siyudad Canaga. May mga nakatagama man na registration center kakada distrito na naglilibot sa mga munisipyo asin mga barangay. Tangani man na magsagibo nin na pagre-rehistro ana sa indang mga schedule ipinapaaram sa paagiman kan local government units LGU o sa mga opisina kan civil registrar.
maski ngani na-extend ang deadline sa pagsumiter kan national ID pinag-iing kaminar paman giraray ang gabus na gamiton ang panahon ini tangani man na makakuha na kan national ID maski ngani harayo pa ang nakatalaan na bagong due date sa pagpasa kana NID sa ibang mga ahensya sa araw kaning paagi may iwasan daan pagdagsa kan mga nagpaparehistro kapag aranina ana liwata na deadline sa Philippine Statistic Authority hagad ada matawanin ID ang kada Pilipino pinaglalao maninda na maisa sa igibo ininin maray sa paagiman kan kooperasyon kan kada mga namamanwaan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal sa rong organisasyon sa Laog Kanaga suhulan ni na notice of violation kana City Hall o liman kana pagbugtak ni na obstruction sa sarong agihan sa barangay kana Santa Cruz. Boyet Paderes sa detalye. Big issuean kan City Engineers Office ng notice of violation ang sarong organisasyon sa barangay Santa Cruz huli sa pagpatugudo ka iniling sarit na kapilyasin pader sa tao mismo kan Bernardo Street sa Zone 3 sa sambit ng ona na serving access road pasiring sa evacuation center, City Health Office asin Santa Cruz Evacuation Center. Siguro kay punong barangay Felix Matias Largo rason subot kan sarong Catholic organization na pagsasadirin ng daan dagang kinakamugtakan kalmang itraktura asin kinakamugtakan kan agihan alagad base sa evaluasyon kan City Assessor's Office pribado ang loting nabakal kan grupo sa mga Bernardos alagad mayong titulo sigun sa mga ini tax declaration ang dokumento pandaga asin daina binabayaran kan sinabit ang pamilya sa laog ng 28 taon huli ka ini nagtutugod si Kapitan Largo na mapapasa liwat kan gobyerno ang sinambit ng lote. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pa niya nga detalyes kan mga barata sa lado lokal maabot sa 55 o 51 badil ana na kumpiskar asin mad sa 27 persona arestado sa pinakusog na kampanya kontra loose firearms kan PNP Bicol sa bulan sana kan Enero 2026. Pinakusog kaya kan Philippine National Police Regional Office No. 5 ang kampanya laban sa loose firearms matapos na masamsam ninda umakumpiskar ang kabilugan na 151 kan manlain-lain na klase nin badil asin na madakup ang 27 mga persona gikan kanda pizza 1 sagkod ng 31 kanda bulan kanda Enero 2026. Basado iyan sa pinagpaluwas na pahayag kanda PNP Regional Office No. 5 Bicol, 67 focus operation na isinagibo sa bilog na riyon tangani man nasugpuon ang illegal na pagsasadiri asin pagkuriyat kan mga illegal na mga badil na kadaklan ini nasasangkot sa mga krimen sa mga operasyon na ini 126 nin mga badil ang nasamsam o nakumpiskar isinuko o nabawi gikan sa mga suspetsado mantang 25 man ang voluntaryong isinuko para man sa safekeeping 20 kaso nin mga naisampa sa korte sa irarom kan Republic Act 10591 o anda Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa liderato ni Police Brigadier General Hirosito N. Miranda, Acting Regional Director kana Police Regional Office No. 5 Bicol, ipinagapahayag kana kapulisan ana pagkakaigwa nin pospusa na kampanya ini
parte kan advokasya kan bagong PNP para man sa bagong Pilipinas na obhetong maghatud nin serbisyong marikas tapat asin tunay na namamatian kan mga namamanuan kasabay kan padagos na paglapigot na siguraduhon na mas ligtas asin mas tuninong ang komunidad kan intirong Bicol Region. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal o minabot man sa 375 na mga wanted person ang nadakop kanda mga miyembros kanda Philippine National Police sa intirong Kabikulan. Ini sa padagos man na tulod kana kampanya kana liderato kana Philippine National Police na darakupon ang mga kriminal na igwanin mga pinjenting mga kaso sa intirong Kabikulan. Ang liderato kan Philippine National Police naglansar kana manhunt operation laban sa nasambit ng mga persona kadaklan sa mga nagkadarakop igwanin na kasong murder, homicide, reckless imprudence resulting to homicide asin man mga sinasabing may kaso nin na rape asin iba pa nga mga kaso ana mga ini ana tulos na pinag-aksyonan kan liderato kan na Philippine National Police iyanda huli man kan na kasuguan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na darakopon anasambit ng mga persona na igwa nin mga pinjenting warrant of arrest. Iyan tangani man na siguraduhon na magiging matuninong ana intirong komunidad na mayo man ni na anuman na pagkakaigwa nin katatakutan sa partibismo kanda mga komunidad takod ka na nasambit ng bagay pinag-iinguang unyan kan liderato kan na Philippine National Police digdi sa parte kan na Bicol Region na maitao asin maiserbi ang gabus na mga mandamiento de arresto na pinagapaluwas kan na korte aminado ang liderato kan na Philippine National Police na igwapanin mga wanted criminal digdi sa parte kan Bicol Region anda ipan na dadakop kan mga autoridad. Iyan ninhuli man na taan ibadigdi ang nagtatarago na mayo na sa parte kan Bicol asin yao na sa ibang lugar. Alagad padagos ang koordinasyon na pinagigibo kan na liderato kan na Philippine National Police. Iyan sa iba pang mga kaibanan ninda o mga kabaro ninda sa ibang lugar. Tangani man na maaresto ang nasambit ng mga sospetsado asin na maibugtak sa kulungan dagos ng digdi matawan ni hustisya ang pamilya kan mga biktima. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan mga barata pakitang ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal and LGU box system and ipinagapapasulod man sa partibismo kanda banwaan kan pili Camarines LGU box system workshop admin and ed users and duwang aldaw na seminars and pinagagibo kana lokal na gobyerno kana banwaan kan pili isinagibo ana LGU box system workshop para man sa admin asin and users kana munisipyo kana banwaan kan pili Camarines Sur obhato kada sambit ng aktibidad pakusugon an kaaramanda asin anda mga training sa paggamit kan LGU box system tanganing mas pang maparikas maging progresibo asin mapakaray ang pagdulnin serbisyong sa publiko kana mga residentes sa banwaan kan pili asin ni Bapa na nagtatransaksyon sa lokal na gobyerno kan sinambit ng banwaan. Sinabi ni Maribek Solano ang mayor kan pili Camarines Sur na obeto na maisulong ang digitalization sa banwaan kan pili tanganing mas pang maparikas
ana sa indang serbisyo, mapaiwas ang akses sa lado kan impormasyon asin mas pang mapakaray ana pagtatao ni mga tabang asin man transaksyon para man sa pakikinabang kan kada mga namamanwaan bako lang mga tagapili sarong lakdang pasiring sa mas makabago asin man progresibong responsable na lokal na gobyerno sa banwaan kan pili. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, wanted sa kasong panglulugos arestado ka na PNP, rank number 1 municipal most wanted person ka na Pili Camarines-Sur, arestado ka na mga autoridad, arestado ang sarong lalaki na naaatubang nin kasong panglulugos duman sa banwaan kan Pili Camarines-Sur, alas 3 nin pagkapon kasudma kanda dakupon ang nasambit ng suspek sa isinagibong operasyon kan Pili Municipal Police Station sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Jabis Napolis. An officer in charge matrayong punindang nadakop ang suspek sa isinagibong manhunt Charlie operation. Ang suspek iyo si alias Nunoy, nasa tamang edad, mayo nin agum, residentes kanasambit ng banwaan. Ang pagdakop isinagibo sa irarom kan bisa kan mandamiento de aresto sa kasong panlulugos sa irarom kan criminal case PIDA 7857 pinagpaluwas kan Regional Trial Court Branch 33 duman sa banwaan kan Pili Camarines-Sur kan Pitsados kan bulan kan Pebrero aldaw iyanda kanda Lunes Mayo ni na rekomendasyon na piyansa matapos anda pagdadakup sa dasambit ng suspek ipinaaraman sa iya an sa iyang mga karapatan o mga diretsos iyanda kasumpay kan nadadadanay na konstitusyon kan Republika kan Pilipinas nasa kustudiya ng unyan kanda Police PNP ana nasambit ng suspek asin pinagpuproseso na ang gabus na mga dokumento para man sa iyang disposisyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado lokal, ang siyudad kan Naga kaibanan ang pilot area kan Oplan kontra Baha sa paagiman kan na gobyerno nasyonal. Official nang napabarata ang siyudad kan Naga sa mga pilot area kan Oplan kontra Baha sa pangnasyon na gobyerno na obetong tawanan ni napadagos na atensyon ang problema sa padagos na pagbaba sa manlain-lain na mga lugar digdi sa laog kan siyudad kan Naga asin man iba pang lugar kan nasyon. An Oplan kontra Baha ang pinapanginutan asin iyan di President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. katabang ang manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno o beto kan sinambit ng programa na aramon ang pangangaipo kan kada lugar tangani man na makabilog nin epektibo asin man panghaluyan na solusyon sa lado kan na baha. Sigun sa City Hall nakapokus ang planong isagibo sa laog kan siyudad kan Naga sa nature-based solution, partikular na ang pagpapatindog kan detention pond tangani man na makontrol ang pagdalihig kan tubig baha. Pinaglalauman na magiging matrayong po asin positibo ang resulta kan sinambit ng proyekto urog na para sa mga lugar sa siyudad kan Naga na permi na sanang nakakamati nin baha pag minabagunas ang makusog na bulos kan uran. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada bareta na kitangunyada sa luwas kana nasyon. Sa tuyang bareta ngunyada sa luwas ka nasyon o bareta sa internasyonal duman sa Barcelona naggibunin ka inut-inuting facial transplant gikan sa donor na napili ka na assisted dying sarong ospital duman sa partibismo kanda Barcelona ana nagsagibo kan pinagaapod na pioneering
facial transplant kung sa ina ang donor sa kainot-inuting pagkakataon sa kinabanda nagtao kana sa iyang lalawgon antes isagibo an assisted dying procedure sigun kibal di Hebron Hospital ang komplikadong operasyon na kinakaipuan ang transplant ka na composite tissue gikan sa tao na parte ka na lalawgon kan persona pinagtarabangan inharos sang gatus na mga doktor o medical expert kabali ana mga psychiatrist asin man o psychiatrist asin man immunologist sering man na nasambit na nga operasyon na pagaraman man na ana recipiente na nabistulang sa pangaran na Carmi ana nagkaigwakan pinagapod na facial tissue necrosis. Bunga naman kan bacterial infection gikan sa kagat kan sarong insekto na kung saan digdi nakaapektar sa saiyang pagtaram pagkakan asin man nakaapektar sa saiyang pagiling na araman na ana arog kaning kaso ang dapat ang donor recipiente asin magkapariyo need pagkatao blood group asin haros magkapariyo and sukol kan sa indang payo apura kaya na pinagbisto ang Spain pag-abuta sa organ na transplant sa bilog na kinaban kung sa inkan 2021 naging ikaapat na nasyon sa European Union para gibon na legal ang euthanasia o ang pagpaparikas kan pagtabang sa kagadanan kan sarong tao na may grabing helang o matinding namamati na kung sa dagos naman na nasasakitan huli man kan sa iyang namamatian na helang sigun sa ospital an kabanga kan anom na facial transplant na isagibo sa Spain an isinagibo kan na Bill de Hebron na staff digdiman isinagibo an inot na full face transplant sa bilog na kinaban kan 2010 daiman na sinabi kan tagapagtaram kan hospital an eksaktong pitsa kan operasyon para man sa privacy kan sa indang pasyente alagad sigun sa Reuters ini nangyari kana panahon kada taon 2025. Sa satuyang barata ngunyanda mga tugang barata ngunyanda sa kinabanda ni Karawat nakaabanting ngunyanda sa women's double quarterfinals kana Abu Dhabi Open si Alex Ila asinda Janice Tijen kana Indonesia. Ini dinaog kan dua and kaibanan na Pilipino-Canadian na si Leila Fernandez asin man Cristina Maladinovic kana France na i-record ninda ila ang kapangganahan sa score na 7-5, 3-6 asin na 10-6. Resulta ninda ila ang maluyang pagpuon kan kawat sa set 1 alagad. Ini ang nagbalus-tulos sinda Fernandez paglaog sa ikaduwang set. Daima na pinahaluy ninda ila asin Tijen sagkod ng dagos da digdi maitapos ang kawat asin sinda ang pig nagdeklarang ng gana. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department kaibanan tadyahan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS
Basta Bareta, sigurado. Alas 7:08. BBS, Basta Bareta, sigurado. Matugang nga maray na aga sa satuyang nga mga parantabay uyaan headlines kan mga barata. 15 anyos na menor de edad nadakop sa drug bypass sa operation kanda mga autoridad. Suspect na may kasong 141 counts kan qualified theft dakop man kanda PNP sa siyudad kan na Naga. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sarong pusher dakop man sa illegal drugs dumana sa Banwaan kanda Pili Camarines-Sur. Lalaki gadan kan saksakon na dumana sa siyudad kan Iriga. Sa isentos na mga personay kan Philippine National Police ipinasairarom sa drug test kanda PNP Provincial Office kanda Camarines-Sur. Yan ang mga headlines kan mga bareta at yan ang mga detalyes pagkatapos nin pagirumdum. Matugang liwat marahay na aga po sa Ndugabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kan sa tuyong mga bareta sa lado lokal. Sarong 15 anyos na lalaki arestado duman sa Banwaan kan Tigawon Camarines-Sur ninuliman kan pagpapabakal kan marijuana sa mga estudyante sa buot an kadaklan sa saiyang mga parokyano. Arestado ang 15 anyos na menor de edad sa bypass operation na pinaggibo kan na Tigawon na PNP katabang man ang partibismo kanda pidiya sa Camarines-Sur as in second Police Mobile Force Company kanda Camarines-Sur Police Provincial Office sa Banwaan kan Tigawon Camarines-Sur kana nagtalikod na banggi nagpapabakal ang suspect nin sarong o nagpabakal ang suspect sa sarong miyembros kanda pulisya sa kantidad na 500 pesos na pinagtutubadan marijuana. Na-recover sa iya ang 5 pang sachet na pinagtutubadan marijuana sa gidibong drug bypass operation. Nakuha pa ang mga drug paraphernalias na pagarman kan mga autoridad na estudyante kana sarong secondary school o high school sa nasambit ng Banwaan ang kadaklan subuot sa mga parokyano kana sinambit ng suspect ang mga estudyante sa iya nagkukwa tangani man na makagamit kan ipinagpangalad o illegal na marijuana. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, mangkumitim kanda LGU San Fernando, digdi pinagtungkusan ana SGLG asin iba pang mga proyekto sa Banwaan kan San Fernando Camarines-Sur. Pinagapunan ana bulan kan Pebrero kan lokal na gobyerno kan San Fernando kan pinagapod na management committee meeting para man pag-urulayan an manlain-lain ang mga concern kan kada department asin banda proyekto na itinutulod sa Banwaan kan San Fernando Camarines-Sur. Inilatag kan department heads ang mga importanteng mga concern kan sa indang mga departamento para man mas pang maparay ang sistema sa laog kan na munisipyo kan Banwaan kan San Fernando Camarines-Sur. Siring man ang sentro kan na Urulay manungod man sa Seal of Good Local Governance SGLG na padagos man na pinagaandaan asin na tinatauanin na atensyon ngunyan kana administrasyon. Pinaglalauman na sa tabang kan gabus na mga department heads asin da bilog na LGU kan na Banwaan kan San Fernando mahaman ang nasambit na mga plano tanganing matawan nin unra ang sinambit ng Banwaan kan San Fernando Camarines-Sur kung sa ina hobhetong niyan kan lokal na gobyerno kan sinambit ng Banwaan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, suspect na may 141 kaso kan qualified theft nadako pa sa laog kan siyudad kan Naga City PNP.
Dagos na nga nadakop kan mga autoridad ang sarong babae na naatubang nin 141 na counts kan kasong qualified theft alas 5:41 nin pagkahapon kan nagtalikod na aldaw kan Lunes sa Zona 1 Barangay kan Triangulo, Naga City. Iyan sa bisa kan warrant of arrest na pinag-serbi kan Naga City Police Office NCPO asin kan Naga City PNP Police Station 1. Nadakop ang suspect na si alias Rosa 37 anyos, residentes kan Barangay kan Pakul sa siyudad kan Naga. Kinukonsidera siya na rank number 7 regional level most wanted person sa Bicol Region. Si Rosa, dating empleyado kan HGP Pawn Shop. Ang management mismo kan HGP Pawn Shop ang nagsampa nin kaso laban sa iya. Sigun sa mga autoridad na atubang ang suspect ninda 141 o 141 na bilang kan kasong qualified theft na may kabilugan na rekomendadong piyansa na 3,894,000 pesos. Nasa kustudiya na kan Naga City Police Station 1 o Station 1 ang nasambit ng sospetsado. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, sarong lalaki timbugman sa operasyon kontra illegal na droga duman sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Pinakusog na kampanya kontra illegal na droga kan Pili Municipal Police Station matrayumpo na isagibo kan Municipal Drug Enforcement Unit sa panginginot ni Police Lieutenant Colonel Jabis N. Napolis, officer in charge kan nasambit ng Banwaan and sarong bypass operation nagresulta sa pagkakadakop kan sarong pinagtutubudan tulak kan lokal o tulak kan illegal na sugal o illegal na droga sa Banwaan kan Pili Camarines Sur alas 6:25 kasubanggi. Binisto ang suspect na si alias Roy kabali sa mga street level individual SLI nasa tamang edad, may kasaruan asin residentes kan Pili Camarines Sur. Nakuha sa suspect sa pinaggibong transaksyon asin nabakal iyo ang sarong hetzel transparent plastic sachet na may laog nin shabu asin ba na kantidad 500 pesos and drug bypass money. Sa isinagibong investigasyon asin inventaryo na-recover gikan sa pag-iingat kanda suspect ang 5 pang pidasong hetzeled transparent plastic sachet na naglalaman kan pinagtutubdan shabu. Isinagibo ang pagkakaigwanin marking inventaryo asin dokumento kan mga nakumpiskar na mga ebidensya sa paagiman kan mga witnesses mismo sa lugar sa nasambit ng Banwaan. Sa presente ang suspect sasampaan ngunya na aldaw kan pagbalga kan Section 5 asin Section 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 o ang pinagapon na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal sarong sawa and na i-turn over asin na i-rescue kan na mga miyembros kanda enro sa laog kan na siyudad kan na Naga. Boyet Paderes sa detalye. Sarong reticulated python ang na-rescue kan mga personalis kan Naga City Enro sa may parte panganiban drive kan nakaaging agaw. Alagad ta igaasahan na natuka kay ni ang saro sa nag-responding personalis kan sinabit ng opisina sigun sa Naga City Enro dahil binubos ang natakop ng python alagad pwedeng magsapo ng injury sa mga tao kung dahil maayos ang pagkakupigdi. Katakod kayo ng apudan ng Enro na dapat hiroon o dapat hiroon
anong mahiling na wildlife sa ilang lugar, asin mas maray na i-report sa ilang opisina para sa magkakanigong asistensya para sa BBS News. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, gadaan anda sarong lalaki matapos na ini saksakunda duman sa parte mismo kan siyudad kan Iriga. Gadanda anda sarong 39 anyos na lalaki matapos na saksakuna alas 3:45 na pagkahapon sa Marquis Compound, Zona 3, Babatngan Street, Barangay San Isidro, Iriga City. Ang biktima tagaduman sa Zona 2, Dilla Street, Barangay Kanda San Miguel sa siyudad kan Iriga. Ang suspek sa rukman na lalaki na 36 anyos, residente kanda Barangay Kanda San Isidro sa siyudad kan Iriga. Sa report, mantang yaon sa laog kan na kwarto ang biktima, nilaog ini kan suspek pinagkumprontar ang biktima, ninuli kan haloy naman subuot na daipagkakairintindihan o iriwal kan suspetsado asin man kan biktima. Nagkaigwa nin mainitan na diskusyon asin durulak na nagresulta kada pagsaksak kan suspek sa biktima gamit ang sarong balisong. Tidamaan ang biktima sa sayang daghan. Isinugod ini sa sarong ospital, alagad diniklarang dead on arrival kan doktor. Nagdulag ang suspek matapos ang sinambit na nga insidente. Naglansar kana hot pursuit operation ang mga miyembros kan autoridad. Nadakop ang suspek duman na sa barangay kan Antipulo Old na Buwa, Camarines Sur kung saan matago na kuta na ang suspetsado. Na-recover gikan digdi ang ginamit na balisong. Nasa Iriga City Police Station na nakakulong ang nasambit ng suspetsado. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa ladwa lokal. Pasadantan linya magali ki Darrell Banyas. Darrell, kamin. Arestado ang tarong dayuhan at Chino o Chinese national na 24 taon ang nag-iistal sa syudad kan Legazpi. Muli ini sa pagbalgar sa Philippine Immigration and Public Document Law asin paggamit ng mga falsipikadong dokumento sa piglansan na operasyon kan mga kabuhan kan Bureau of Immigration and Deportation, kaibahan ang National Intelligence Coordinating Agency 5, Philippine Army, steering man ang Regional Intelligence Division 5, asin ang Legazpi City PNP, ini duman sa Terminal Road 1, Haranita Yasiano Mall, sa Barangay Bitano. Ang suspect, bisto na si alias Jong Ohong, anday na nakadulag kan ipresentar sa iya admission order na arestaron siya uli sa multiple violations kaibanan illegal na pagpamidbid ang Filipino citizenship kaini. Sa informasyon, naglaog si Hong sa Pilipinas kan taon 2002 sa iraram kan Special Investors Resident Visa asin kan 2009 tinawan pa siya ng Special Resident Visa. Sa nagkapelang taon niyang pag-star sa Pilipinas, nakakuha pa siya ng driver's license matapos na magsagin-sagin na sarong Pinoy. Na-discovery pa na nagagamit ini ng bakong validong tax identification number kung kaya na-erehestro kayo niyan sa iyang kumpanya sa Securities and Exchange Commission. Pagbalgar subot ini sa revised penal code dapit sa falsification of public documents asin sa lindungkan operasyon o kan operations order number SBM 2014-048 Section 3 igdideklara ang dayuhan na undesirable alien na humainin sa seguridad ng publiko asin sa pang-national na seguridad kan Pilipinas. Sigon kay Police Brigadier General Roseto Miranda, ang acting regional director kan PRO 5, padagos nindang nalabanan ang mga kaso kan illegal residency asin man identity fraud sa paay kan higot na koordinasyon sa manaylain na enforcement agencies kan gobyerno. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS
Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kunyan kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, 600 na mga miyembros kan Philippine National Police sa personahi kan Kamaredisor PNP Provincial Office asin mani iba pang mga hipatura kan pulisya ipinasairarom sa sarong mandatory drug testing o na minabuta sa 600 na PNP personnel kan Kamaredisor Police Provincial Office anag sa irarom sa sarong mandatory drug testing na isinagibod dyan sa Camp Kernel 1Q Miranda, Naga City asin man lain-lain ng mga police station sa parte mismo kan probinsya ni Kamaredisor sa payag ni Kamaredisor PNP Provincial Director Police Colonel Berhilio Olalia Jr. matrayumpo ang sinagibong mandatory drug testing asin na target na second quarter kan 2026 100% kan mga pulis personay kada si SPPO ang nagsairarom sa nasambit ng mandatory drug testing. Naugmang niyan ang liderato kan Philippine National Police ninhulita sa isinagibong drug testing kana mga miyembros kan PNP mayo da nin nagpositibo o negative ang resulta sa mga nainot ng mga personay kan pulis kamsor na pinasairarom sa drug o sa mandatory drug testing. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, early warning devices na i-turn over kan na PRC Kamaredisor Chapter katabang an American Red Cross sa limang mga barangay kada banwaan kan kanaman Kamaredisor na i-turn over kan Philippine Red Cross PRC Kamaredisor Chapter sa pakikipagtabangan kan na American Red Cross and early warning devices EWD para man sa limang mga barangay gikan sa banwaan kan kanaman Kamaredisor sa isinagibong pag-turnover dumanda sa Pundado Cabercourt kan nasambit ng banwaan na digdi na itao ana mga EWDs sa irarom kan na Bicol Disaster Readiness and Response Project asin benepisyaryo kani ana barangay kan Ikin, Pundado, Palu, San Nicolas asin San Juan gabus kan banwaan kan kanaman Kamaredisor nakaresibi nintig sa rarong public address system sets na magpapakusog kan early warning asin community communication para sa marikas asin ligtas na pagresponde sa panahon kan kalamidad asin emerhensya. Nangako man ang mga barangay official na maray dindang ikakabit asin na aatamanon nin maray ang mga early warning devices. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyan sa lado lokal isinuko kanda taga-suporta kan New People's Army NPA sa mga soldado sa anduang high-powered firearms o badil na pagsasadiri sa buot kan komunistang grupong New People's Army NPA. Basado iyan sa 9th Infantry Division kan Philippine Army. Isinuko ni alias Jigo sa trupa kan 9th Infantry Sandigan Battalion sa barangay ka na pinamasagan San Fernando Kamaredisor ang sarong M16 asin man na M653 na digdi ipinagkatiwala kana sarong grupo kabali na ana KLG2 SRC1 BRPC sangunyan nasa kustodiya kan 9 Infantry Battalion an isinukong mga dekalibring badil asin kasabay kani ang pagsiguro sa kaligtasan kan nasambit ng sibilyan o kan nasambit ng individual. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ngunyan kan mga barata sa lado lokal uli kan mayo ni na hutahot asin na pundong
pag-uranda kay baan ang mga naapiktaran kaning duman sa mga hararayong mga kustalis kan banwaan kan karamuan Camarudusur urog na ang pamilya nga nakadepende ang pagbuhay sa sisira sa kadagatan na sakop kan na banwaan kan karamuan Camarudusur huli kaniya napundo ana sa indang pinagkukuanan nin Uroaldaw na pagbuhay asin na pagkakanda sa dagat. Kaya digdi katabang kaanda DSWD nagtao nin family food packs sa ribo-ribong pamilya haliman sa manlain-lain ng mga barangay kabali digdi ang Gibgos, Tabigulan, Taggun, Bical, Paniman, Ilawud, Gugun, Daraga, Uring, Gata, Hapunan, Makida, San Vicente, Pagulinan, Katantuan, asin Gihalo. Ini sa indana nga magagamit sa laog nin haros tulong aldaw na pagkonsumo. Sigun mana sa mga residentes kana Sitio Pawikan na Barangay Gata, dakulang epekto talaga sa sainda na mga pamilya ang naging resulta kan mga nakalis na mga kalamidad arog kan bagyo naraot ana sa indang mga bangka kaya mayo sindaning ginagamit sa pagdakop nin sira. Ining ayuda na itinaokan na gobyerno probinsyal kan Camarudusur dakula dang tabang para sa sainda sigunda sa nasambit na mga persona o pamilya ninhuli taigwa na sinda ninda lalauman na pagkakan. Padagos ana pagtaunin tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarudusur sa paagi ni Gobernador Elry Villapuerte katabang sinda Congressman Luigi Villapuerte asin Congressman Migs Villapuerte sa mga residentes kan probinsya kan Camarudusur na naapiktaran kan mga nakaaging mga kalamidad. Mga tugang iyanan kat, tiripunan kan mga bareta. Sa pangarang kan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa idupong pagkantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.